Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Dra, Ligaya Santos, at ngayon ay tatalakayin natin ang sikreto sa pagpapabata ng balat gamit ang luya. Mga kababayan, hindi ba't minsan sa paggising sa umaga ay napapatingin kayo sa salamin at napabuntong hininga? Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa bilis ng paglipas ng panahon. Parang kahapon lang ay makinis pa ang balat, sariwang-sariwa, ngunit ngayon ay mayroon ng malalim na kulubot sa gilid ng mga mata. Ang mga batik sa pisngi ay unti-unting lumalalim. Karaniwan nating sinasabi na ang edad ay humahabol sa kabataan. Ngunit mga kababayan, ang pagtanda ay natural na batas. Ngunit ang tumanda ng maganda, elegante, na may sariwa at malusog na balat ay isang pagpipilian natin. Naniniwala ba kayo? Hindi na kailangan ng mamahaling cream o malayong aesthetic clinic. Sa loob lamang ng inyong kusina, mayroong isang mahiwagang sangkap na matagal na nating ginagamit sa pagluluto ng isda o gulay. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang sikreto sa pagtanggal ng mga kulubot at batik sa loob lamang ng 7 araw gamit ang luya para sa makinis na balat. Ito ay hindi lamang sabi-sabi, kundi isang pamamaraan na may siyentipikong basehan. Bago natin tuklasin ang kayamanang ito, kung mahilig kayo sa natural, ligtas, at matipid na pamamaraan ng pagpapaganda, paki-like at mag-subscribe sa aking channel sa ibaba. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon ko para makahanap pa ng maraming mahuhusay na remedyo araw-araw. Maraming salamat sa inyo. At ngayon, bago tayo dumako sa mga partikular na recipe, inaanyayahan ko kayong tuklasin kung bakit naging mahiwagang sangkap ang luya para sa pagtanda ng balat. Bahagi 1. Bakit luya ang mahiwagang sangkap para sa pagtanda ng balat? Mga kababayan, madalas nating naririnig na ang luya ay mabuti para sa panunaw at pampaginhawa sa sipon. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na sa modernong medisina at maging sa tradisyonal na gamot, ang luya ay itinuturing na isang mandirigma na nagpoprotekta sa ating kagandahan. Bakit ko ito mariing sinasabi? Una, ang sariwang luya ay naglalaman ng napakahalagang compound na tinatawag na gingerol. Isipin ninyo, habang tayo ay tumatanda, ang mga cells ng balat ay nagiging oxidized tulad ng bakal na kinakalawang. Ang gingerol ay gumaganang parang isang napakalakas na antioxidant. Pinipigilan nito ang proseso ng kalawang na iyon at pinipigilan ang pagbuo ng melanin, ang pangunahing sanhi ng melasma at age spots. Ikalawa, ang luya ay may mainit na katangian. Kapag ipinahid sa balat, ang init nito ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng mga capillary na nagpapabuti sa sirkulasyon ng dugo sa ilalim ng balat. Kung saan dumadaloy ang dugo, doon din sumasama ang sustansya na nagbibigay ng sariwang kulay at sigla sa balat, sa halip na pamumutla. At ang pangatlong espesyal na bagay ay ang luya ay may natural na kakayahang maging antibacterial at magpasigla ng produksyon ng elastin. Kung ang collagen ay nakakatulong para maging matatag ang balat, ang elastin naman ay nakakatulong para maging elastic ito. Ang pagkawala ng elastin ay nagiging sanhi ng pagkalubog ng balat at ang luya ay nakakatulong na mapanatili ang pagiging elastic nito. Narito, excited na ba kayo? Ngunit ang luya ay may mainit na katangian. Kung hindi gagamitin ng tama ay maaaring magdulot ng iritasyon o pamamaga sa balat. Kaya't napakahalaga kung ano ang ipapares sa luya at gaano karami ang gagamitin. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 3 gintong recipe na maingat na pinili upang maging pinakaangkop para sa manipis at sensitibong balat ng mga nasa edad na. Sama-sama tayong pumunta sa kusina upang gawin ang recipe numero 1 ngayon. Recipe 1. Luya at pulot pukyutan para sa hydration at anti-inflammatory. Ang unang recipe na ito ay para sa mga kababayan na may tuyo, magaspang na balat at maraming maliliit na kulubot. Pagsasamahin natin ang sariwang luya at pulot pukyutan. Ang pulot pukyutan, alam naman ninyo, ay isa sa pinakamahusay na natural na moisturizer sa mundo.
naglalaman ng maraming amino acid na nakakatulong sa pagpapalusog ng mga cells. Kapag nagsama ang luya at pulot pukyutan, ang init ng luya ay babawasan na lumilikha ng isang mixture na parehong naglilinis ng malalim at nagmo-moisturize ng mahusay. Para makagawa ng maskarang ito, kailangan ninyong ihanda ang sumusunod, mga sangkap. Isang maliit na piraso ng sariwang luya, halos 2 pulgada ang haba. Pakitandaan na pumili ng native na luya, maliit ang ugat, magaspang ang balat, ngunit dilaw ang laman at mabango. Iwasan ang malalaking luya na maraming tubig ngunit walang lasa. 1 kutsarita ng purong pulot pukyutan. 1 kutsarita ng maligamgam na tubig. Paano gawin simpleng hakbang ngunit nangangailangan ng kaunting tiyaga? Hakbang 1. Linising mabuti ang luya mula sa lupa at dumi. Maaari itong panatilihin ang balat o bahagyang kiskisin dahil ang balat ng luya ay naglalaman din ng maraming essential oil. Pagkatapos, durugin ng pinong-pino o gilingin. Hakbang 2. Gumamit ng malinis na tela ng katsa tulad ng lampin ng sanggol o isang maliit na salaan. Ilagay ang dinurog na luya dito at pigain ng mahigpit para makuha ang pinakadalisay na katas. Kailangan lang natin ng halos 1 kutsarita ng katas ng luya. Hindi na kailangan ng masyadong marami dahil mainit ang luya. Hakbang 3. Ilagay ang katas ng luya sa isang malinis na mangkok. Susunod, ilagay ang 1 kutsara ng pulot pukyutan at 1 kutsara ng maligamgam na tubig. Haluing mabuti gamit ang kutsara hanggang sa makita na ang pinaghalong ay magkakaisa, bahagyang malabnaw, at may magandang kulay na ginintuang kayumanggi. Ito ang tamang consistency. Paano gamitin? Una, hugasan ng malinis ang mukha ng maligamgam na tubig upang lumuwag ang mga pores at mas madaling maabsorb ang nutrients. Isang maliit na paalala. Dahil mainit ang luya, para sa mga may masyadong manipis o sensitibong balat, subukan munang pahiran ang kaunting pinaghalong sa ilalim ng baba o pulso. Kung bahagyang mainit lang, okay lang. Ngunit kung masyadong mainit o makati, dapat itong lasawin pa ng tubig. Susunod, gumamit ng cotton pad o malinis na daliri. Basain ang pinaghalong at ipahid ng pantay-pantay sa buong mukha. Siguraduhing pahiran ng maigi ang mga bahaging nagpapahiwatig ng edad, tulad ng mga tupi sa gilid ng bibig, sa dulo ng mata, at sa noo. Pagkatapos, gamitin ang 2 daliri upang marahang imasahe sa pabilog na galaw. Tandaan na imasahe mula sa ibaba pataas at mula sa loob palabas upang makatulong na maiangat ang balat at maiwasan ang pagkalubog nito. Masahe ng maigi sa loob ng mga 3 minuto. Sa puntong ito, mararamdaman ninyo na unti-unting umiinit ang inyong mukha. Ibig sabihin, maganda ang sirkulasyon ng dugo. Pagkatapos magmasahe, humiga at magpahinga habang nakikinig sa isang malumanay na musika sa loob ng 15 minuto. Huwag masyadong patagalin, baka matuyo ang balat. Sa huli, hugasan ng malinis ang mukha ng malamig na tubig. Makakatulong ang malamig na tubig para sumikip ang mga pores at mailak ang nutrients sa loob. Ngayon, subukan ninyong hawakan ang inyong pisngi. Pakiramdam ninyo ay malambot, basa at makinis tulad ng balat ng sanggol. At higit sa lahat, namumula ang mukha, napakasariwa, hindi ba? Sa recipe na ito para sa hydration at pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, subukan itong gawin ng regular, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo sa gabi bago matulog. Gayunpaman, ang recipe na ito ay mas nakatuon sa hydration at pagpapalambot ng balat. Kung may problema kayo sa madilim na age spots o matagal ng melasma, kailangan natin ng mas malakas na recipe. Halika't dumako tayo sa pangalawang recipe ngayon. Tiyak na magugulat kayo sa epekto nito. Recipe 2, luya, olive oil, at brown sugar, exfoliating at pagpapaputi ng age spots. Mayroong isang kinatatakutan sa pagtanda na minsan ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga kulubot.
At ito ang mga brown spots, ang madilim na age spots na makikita sa pisngi at lalo na sa likod ng mga kamay. Maraming kababayan ang nagbabahagi sa akin na ang mukha ay natatakpan ng foundation, ngunit ang kulubot at may batik na mga kamay ay hindi maitago. Ang pangunahing sanhi ay ang matagal na pagkapit ng lumang patay na balat, kasama ang naipon na pigmentation. Para malinis ang lumang layer na ito, kailangan natin ng tatlong bayani: sariwang luya, olive oil, at brown sugar. Bago natin gawin, ipapaliwanag ko ng mabilis para maging kampante kayo sa paggamit. Ang brown sugar ay gumaganang parang natural na scrub na tumutulong na tanggalin ang lumang layer ng balat kung saan matatagpuan ang mga age spots. Ang olive oil ay naglalaman ng maraming vitamin E at polyphenols na nakakatulong sa pagre-regenerate ng balat at nagbibigay ng malusog na kinang. Kapag isinama sa luya, lumilikha ito ng isang uri ng natural na anti-melasma cream na parehong malakas at ligtas. Para magawa ang recipe na ito, kailangan ninyong ihanda ang sumusunod: mga sangkap: isang kutsarita ng sariwang katas ng luya, isang kutsarita ng olive oil o coconut oil kung walang olive oil, kalahating kutsarita ng brown sugar, pinong-pino. Paano ihanda? Ilagay ang brown sugar at olive oil sa mangkok ng katas ng luya. Haluing mabuti gamit ang kutsara. Makikita ninyo na ang pinaghalong ay magiging malapot, bahagyang magaspang mula sa asukal, at may napakasarap na amoy. Ngayon, ang pinakamahalagang bahagi: paano gamitin? Dahil ang recipe na ito ay may asukal, ang teknik ng pagmamasahe ay dapat na tama upang hindi masaktan ang manipis na balat. Mga hakbang sa paggamit. Hakbang 1, hugasan ang mukha o kamay ng maligamgam na tubig para lumambot ang balat. Hakbang 2, kumuha ng sapat na dami ng pinaghalong, ipahid sa lugar ng pisngi na may melasma o ipahid ng pantay-pantay sa likod ng kamay na may age spots. Ngayon, gamitin ang dulo ng daliri upang imasahe ng dahan-dahan sa pabilog na galaw. Isipin ninyo na hinahaplos ninyo ang talulot ng bulaklak, huwag na huwag kiskisin ng malakas. Ang bahagyang friction ng brown sugar ay sapat na para matanggal ang patay na balat. Kung masyadong malakas ang pagkiskis, magiging mainit at mamumula ang balat. Maging matiyaga sa pagmamasahe. Mag-focus ng maigi sa mga age spots sa loob ng halos 2 minuto. Hakbang 3, pagkatapos magmasahe, huwag muna hugasan. Iwanan ang maskara sa balat sa loob pa ng 5 minuto. Ito ang oras kung saan ang mga esensya sa luya at olive oil ay lumalalim sa bagong lumabas na epidermis na tumutulong na mapalusog ang bagong balat. Hakbang 4, hugasan ng malinis ang mukha ng maligamgam na tubig, pagkatapos ay banlawan ng malamig na tubig. Gumamit ng tuwalya upang dahan-dahang patuyuin. Sa ngayon, tingnan ang salamin o ang inyong mga kamay. Lumabas ang balat ng isang tono. Pakiramdam ay makinis at malasutla, hindi ba? Ang mga tuyong bahagi ng balat ay tuluyang nawala. Gayunpaman, dahil ito ay isang recipe para sa pagtanggal ng patay na balat, dapat itong gawin ng 1 beses lamang sa 1 linggo. Kung gagawin ng madalas, maaaring kumapal ang balat. At tandaan, pagkatapos gawin ito, kung lalabas kayo sa araw, dapat magsuot ng proteksyon. Mga kababayan, mayroon na tayong recipe 1 para sa hydration at recipe 2 para sa pagtanggal ng melasma at age spots, ngunit upang mapanatili ang kagandahang iyon sa mahabang panahon, upang ang balat ay hindi lamang malinis sa melasma, kundi maging maputi, makinis, at puno ng sigla, hindi natin maaaring kalimutan ang recipe 3. Isang recipe na itinuturing na reyna sa mga pamamaraan ng pagpapaganda gamit ang luya, kasama ang isang sangkap na pinaboran ng mga sinaunang maharlika. Inaanyayahan ko kayong tuklasin ang ikatlong recipe ngayon. Recipe 3. Luya, unsweetened yogurt, at vitamin E. Komprehensibong rejuvenation. Mga kababayan, kung ang recipe 1
ay para sa pagbibigay ng tubig at ang Recipe 2 ay para sa paglilinis. Ang Recipe 3 na ito ang susi sa pagre-regenerate ng balat. Pagsasamahin natin ang luya sa dalawang gintong sangkap para sa pagpapaputi ng balat, unsweetened yogurt at vitamin E. Bakit ko ito tinatawag na reyna na recipe? Dahil ang yogurt ay naglalaman ng lactic acid, isang banayad na pampaputi ng balat na nakakatulong din sa pagpapaliit ng pores. Ang vitamin E naman ay kilalang-kilala sa kakayahang maging anti-aging at magpalambot ng balat. Kapag nagsama ang init ng luya, ang nutrients ay lalong lumalalim sa bawat cell na nagbibigay ng puting rosas na kinang sa balat, hindi maputlang puti. Mga sangkap, 1 kutsarita ng katas ng luya, 2 kutsarita ng unsweetened yogurt, mas maganda kung malamig. 1 kapsula ng vitamin E. Maaari kayong bumili ng dilaw na vitamin E sa anyo ng 400 IU o katulad nito sa botika. Napakamura ngunit napakabisa. Paano gawin? Napakasimple. Una, ilagay ang 2 kutsarita ng yogurt sa mangkok ng katas ng luya. Susunod, gumamit ng malinis na karayom o dulo ng gunting upang tusukin ang kapsula ng vitamin E. Pigain ang lahat ng likido sa loob ng mangkok. Tingnan ang ginintuang likido na dumadaloy at humahalo sa puting-puting yogurt. Napakasarap tingnan, hindi ba? Ngayon, haluin ng mabuti. Makakakuha kayo ng isang pinaghalong na magkakaisa, malapot, kulay puting cream, at may bahagyang bango ng yogurt na hinaluan ng mainit na luya. Paano gamitin? Sa recipe na ito, hindi tayo masyadong magmamasahe tulad ng Recipe 2, kundi magpo-focus tayo sa pagpapababad at pagpapahinga. Hakbang 1. Gumamit ng brush para sa facial mask o daliri upang ipahid ang makapal na layer ng pinaghalong sa buong mukha at leeg. Huwag kalimutan ang leeg dahil mabilis tumanda ang balat sa leeg. Hakbang 2. Pagkatapos magpahid, gamitin ang dulo ng daliri upang dahan-dahang tapikin ang balat sa loob ng halos 30 segundo. Ang galaw na ito ay nakakatulong sa paggising ng balat, na nagsasabi sa balat, sige, buksan ang pinto at tanggapin ang sustansya. Hakbang 3. Ngayon, humiga, ipikit ang mga mata at lubos na magpahinga sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Napakasarap ng pakiramdam sa puntong ito. Malamig ang yogurt, mainit ang luya, at banayad ang vitamin E, isang pakiramdam ng pagpapahinga tulad ng nasa spa. Hakbang 4. Kapag nakita na ang maskara ay nagsisimula ng tumigas, huwag hayaang matuyo ng husto. Hugasan ng malinis ng malamig na tubig, patuyuin at damhin ang pagkakaiba. Tingnan ninyo ang salamin. Ang mga pores ay tila nawala, ang balat ay makinis at basa, at higit sa lahat, ang kutis ay maliwanag at mapula-pula dahil sa epekto ng luya. Sa recipe na ito, gawin itong 2 beses sa isang linggo, salitan sa mga araw ng pahinga para mas mahusay na maabsorb ng balat. Mga kababayan, napakaganda ng 3 recipe na ito, hindi ba? Ngunit ang luya ay isang malakas na sangkap, at ang isang mahusay na gamot ay dapat malaman kung paano gamitin. Upang makamit ang ninanais na epekto ng walang side effects, kailangan kong ipaalaala sa inyo ang napakahalagang bagay na ito. Bahagi 2, mahalagang paalala at payo mula sa eksperto. Mga kababayan, bagamat napakabuti ng luya, ang ating balat, lalo na sa edad na nasa gitna, ay kadalasang mas manipis at sensitibo. Kaya't hinihiling ko na tandaan ninyo ang 4 na bagay na ito. Subukan muna ang reaksyon. Bago ipahid sa mukha, subukan muna ang kaunting pinaghalong sa bahagi ng balat sa ilalim ng baba o sa pulso. Maghintay ng 15 hanggang 15 minuto. Kung walang pangangati, hindi masyadong pula o mainit, maaari itong gamitin sa buong mukha. Ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Huwag abusuhin. Gawin lamang ang mga recipe na ito 2 hanggang 3 beses sa isang linggo, sa gabi. Huwag dahil sa pagnanais na mabilis na gumanda
ay gagawin araw-araw. Ang balat ay maaaring ma-overload at maaaring kumapal, mahigpit na proteksyon sa araw. Pagkatapos gumamit ng luya, ang ating balat ay nasa proseso ng pagre-regenerate kaya't madali itong masunog. Kapag lumabas, siguraduhing magsuot ng face mask at sombrero. Pinakamaganda kung magpahid ng sunscreen, pinagsamang panloob at panlabas. Bukod sa pagpapahid ng maskara, tuwing umaga maaari kayong uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig na may ilang hiwa ng luya at pulot pukyutan. Nakakatulong ito para mainitan ang tiyan, mag-detox ng atay, at magpaganda ng balat mula sa loob. Alam ninyo ba, mga kababayan? Ang kagandahan ng isang matandang babae ay hindi nakasalalay sa walang bahid na balat tulad ng isang 18 taong gulang na dalaga, kundi sa kinang, kalusugan, at kabaitan. Ang pag-aalaga sa sarili araw-araw ay ang paraan ng pagmamahal natin sa ating sarili, at ito ang kagalakan sa pagtanda. Ang mga paalala na ito ay ang aking hangarin na lagi kayong maging ligtas at malusog. Dahil kapag alam nating pahalagahan at alagaan ng tama ang ating sarili, ang panahon o edad ay hindi na magiging hadlang, kundi magiging patunay ng matamis at masaganang kagandahan na karapat-dapat ninyong matanggap. At upang ang paglalakbay na ito sa pag-aalaga sa sarili ay magsimula ngayon, umaasa ako na susubukan ninyo ang mga pamamaraan mula sa simpleng luya na buong puso kong ibinahagi. Mayroon akong maliit na paalala sa inyo. Pagkatapos ng eksaktong 7 araw ng pagpapatuloy, bumalik kayo sa video na ito at mag-iwan ng komento. Ibahagi ang inyong damdamin tungkol sa inyong balat. Kahit na isang pekas lamang ang lumabo o bahagyang makinis ang balat, ito ay magiging walang hanggang kaligayahan para sa akin at magiging inspirasyon upang patuloy akong maghanap pa ng maraming mahuhusay na remedyo. Kung nakita ninyo na ang video na ito ay kapaki-pakinabang at naglalaman ng maraming damdamin, paki-like at lalo na, paki-click ang subscribe button sa aking channel sa ibaba. Huwag din ninyong kalimutan na i-click ang icon ng bell upang tuwing maglalabas ako ng bagong video, magkikita at mag-uusap ulit tayo at magbabahagi ng mga sikreto sa masayang at malusog na pamumuhay. Tulungan ninyo akong ibahagi ang video na ito sa inyong matatandang kaibigan at malapit na kapatid upang tayong lahat ay tumanda ng maganda at magkasama tayong magtamasa ng kagalakan ng ginintuang edad. Sa huli, nais kong batiin ang lahat ng aking kababayan at kapatid na babae ng walang humpay na kalusugan, kapayapaan sa puso, at walang hanggang kagandahan na nagliliwanag sa kabila ng panahon. Paalam at magkikita tayo sa mga susunod na video. Sa kabuuan, ipinapakita ng detalyadong pagtalakay ni Dra. Ligaya Santos ang kapangyarihan ng luya bilang isang natural at abot-kayang solusyon sa pagpapaganda ng balat, lalo na para sa mga nakakaranas ng mga palatandaan ng pagtanda. Sa pamamagitan ng siyentipikong paliwanag sa mga benepisyo ng gingerol bilang antioxidant at ang kakayahan ng luya na pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo at produksyon ng elastin, binibigyang diin ang bisa ng simpleng sangkap na ito. Ang tatlong formula, luya at pulot pukyutan para sa hydration, luya, olive oil at brown sugar para sa exfoliating at pagpapaputi ng age spots, at luya, unsweetened yogurt at vitamin E para sa komprehensibong rejuvenation, ay nagbibigay ng holistic na diskarte sa pag-aalaga ng balat. Ang bawat recipe ay maingat na binuo upang tugunan ang iba't ibang pangangailangan ng balat na may malinaw na tagubilin sa paghahanda at paggamit. Higit pa rito, ang mahahalagang paalala tungkol sa pagsubok ng reaksyon ng balat, hindi pag-abuso sa paggamit, proteksyon sa araw, at pinagsamang panloob at panlabas na pag-aalaga ay nagbibigay ng kumpletong gabay upang matiyak ang kaligtasan at optimal na resulta. Ang mensahe ni Dra. Ligaya Santos ay hindi lamang tungkol sa pisikal na kagandahan, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa sarili at pagtanggap sa proseso ng pagtanda ng may dignidad at sigla. Ito ay isang paanyaya
na yakapin ang natural na kagandahan at ipagdiwang ang bawat yugto ng buhay. Maraming salamat.